Umalis si Trump sa G7 summit na may revelasyong nagpabago sa bigat ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa kanya, itinigil na ng China ang suportang militar sa Iran na posibleng magpalala sa sitwasyon ng Estados Unidos at Israel sa digmaan. Ngayong Miyerkules, ika-17 ng Hunyo 2026 sa Evian-les-Bains sa Pransya. Ayon kay Trump, hiniling niya sa lider ng China na huwag magbenta o magbigay ng gamit na kayang magpabagsak ng eroplanong Amerikano. Sinabi niya na hindi ito gawa ng Beijing. Ang pahayag ay parang bomba dahil ipinapakita nitong mas malayo sa iba ang Iran kaysa sa sinasabi ng media. Umasa ang rehimen ng Iran sa internasyonal na presyon, sa takot sa merkado, sa pananakot sa kipot ng Hormuz at sa suporta ng mga estratehikong kaalyado. Bumaba si Trump at sinabing neutral ang China at Rusya, tinanggap ng gipito ang kasunduan at walang taripang ipapataw ang Estados Unidos. Ang pera ng mga nagbabayad ng buwis sa Amerika para sa muling pagtatayo ng Iran. Diyan nagbabago ang laro. Ano ang hindi ginawa ng China? Bakit mas na-isolate ang Iran? Paano ginamit ni Trump ang presyo laban sa kanyang kritiko? Ikukuwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ayon kay Trump, nag-usap sila ng matagal ni Xi Jinping at malinaw niyang sinabi ang kanyang hiling. Hindi dapat magbigay ang China sa Iran ng armas na maaari makaapekto sa operasyon ng Amerika. Ayon sa Pangulo, kayang magbenta ng Beijing ng sistemang kayang magpabagsak na eroplano, pero hiniling niyang wag itong gawin. Sabi ni Trump, pinakinggan ni Xi ang pakiusap niya at hindi na itinuloy ang ganitong suporta. Mahalaga ang pahayag na ito sa balita dahil sinasabi nitong hindi napapaligiran ng mga kaalyadong handang makisali agad sa labanan ng Iran. Pinalalakas din ng pagiging neutral ng China ang estratehikong panig ng desisyon ng Amerika. Alam ng Sina na ang hayagang pagsuporta sa Iran ay pwedeng magdulot ng gastusing ekonomiya, panganib sa diplomasya at tensyon sa Washington. Eksaktong ginamit ni Trump ang puntong yon. Sa pagsasabi, nagpapasalamat siya kay Xi sa pananatiling neutral, inilagay niya ang Beijing sa ilalim ng pagmamasid ng buong mundo. Nagpasalamat si Trump sa publiko at kasabay nito, tinalian niya ang China sa posisyong huwag suportahan ang rehimen ng Iran. Nagpasalamat si Trump kay Vladimir Putin sa pagiging neutral. Hindi ito nangangahulugang bulag na pagtitiwala sa Rusya, kundi pinapakita lang kung gaano ka-isolated ang Iran noon. Inaasahan ng Iran na bubuo ng diplomatikong harang laban sa Estados Unidos ang kanilang mga tradisyonal na kaalyado. Sa halip, lumitaw si Trump na nagsasabing ang dalawang malalaking kapangyarihan na maari magpalala pa ng sitwasyon ay hindi ginawa ang hakbang na iyon. Lalong lumakas ang kasunduan sa Iran sa gipito dahil iniharap ito bilang isang solusyon na nagpapanatili ng presyon at umiiwas sa isang ekonomikong sakuna. Ayon kay Trump, natuwa ang mga lider ng mundo sa progreso matapos makipag-usap sa kanya. Isinara rin ng Amerikanong Pangulo ang pinto sa isang paratang na kumakalat laban sa kanya na ang Estados Unidos ay maglalagay ng pera ng bayan para sa muling pagtatayo ng Iran. Itinatanggi ni Trump na galing sa buwis ng Amerika ang pondo ng rehimen. Ang tinutukoy na muling pagtatayo ay umiikot sa napakalaking pinsala kung saan sinabi ni Trump na higit sa $1 trilyong ang nalugi at aabutin ng 15 hanggang 20 taon bago mabawi ang mga nasira. Klaro ang kondisyon. Kung magiging mabait ang Iran, pwede itong makakuha ng pribadong pamumuhunan. Kung hindi, muli itong tatamaan. Ang banta na muli magsagawa ng mga pag-atake ay isa pang mahalagang punto. Sinabi niya na kung hindi sumunod ang Iran, maaari muling bombahin ng Estados Unidos. Dahil dito, napupunta sa alanganin ang rehimen. Kailangang magpakita ng Tehran ng tagumpay sa kanilang taga-suporta, pero ngayon ay sumusunod sila sa panukala. Sinabi niya na kung ang gobyerno ay Iranian, hindi niya sinabi na ang inaangkin, gobyerno ng Iran, ang gobyerno, maaring gawin ng gobyerno ang inaangkin. Iranian ang kanilang inaangkin, China at Rusya at kakayahang muling gamitin ang lakas militar. Ang kasunduan sa ganitong anyo ay lumalabas bilang isang binabantayang tigil putukan na may mataas na halaga para sa anumang tangkang palilinlang ng Iran sa proseso. Ginamit ni Trump ang kaso ni Soleimani para sagutin ang mga kritiko na humihiling ng tuloy-tuloy na pambubomba at nagpapakitang mas mahigpit kaysa sa kanya. Pinaalalahanan niya na siyang nag-utos ng pagpatay sa general ng Iran at sinabi na ang pagkawala ni Soleimani ang nagbukas ng daan para sa kasalukuyang kasunduan. Pag-angkin, inilalarawan ito bilang isang bantay saradong tigil putukan kung saan ang anumang patatangkang lumabag ay may mataas na kapalit. Pag-angkin. Pag-angkin. Ang kasunduan sa ganitong anyo ay parang isang binabantayang tigil putukan. Ang rehimen ay hindi kailanman tunay na nakahanap ng kapalit.
Ang pahayag ay sabay na umatake sa kaliwa na inakusahan si Trump ng pagpapalala ng tensyong militar at sa mga Falcon na gusto siyang magpabomba. Hindi tumigil si Trump at pinanatili ang matigas na gitna. Siya ang nagpatanggal kay Soleimani at nagdedesisyon kung kailan titigil. Hinarap din ni Trump ang media na pinalalabas ang kasunduan bilang pagkatalo. Sinagot niyang reporter ng ABC, tinawag ang istasyon na tagapagpakalat ng peking balita at nilinaw na hindi niya tatanggapin ang kwento. Imbes na magpaliwanag tungkol sa pagsuko, ipinakita niya ang kombinasyon ng presyo ng militar, diplomatikong pag-iisa at proteksyon sa bulsa ng mga Amerikano. Si Pat Hegseth ay naging usap-usapan dahil sa chismis ng pagkapagod at posibleng pagtanggal sa trabaho. Sila dyan ni Trump na purihin sa publiko, sinakalihim ng digmaan at General Dan Kane, tinawag silang pambihira at sinabi hindi na sila matutumbasan. Sa isang krisis militar na ganito kalaki, anumang senyales ng hidwaan sa loob ay agad na pagsasamantalahan ng oposisyon at ng media. Kabaliktaran ng ginawa ni Trump, nagpakita siya sa G-Pito, pinuri ang mga komandante at ipinakita na ayaw niyang magsakripisyo ng tao para sa panlabas na naratibo. Ipinapahiwatig nitong buo pa rin ang kanyang pangkat militar. Pagkatapos ng operasyon at ng kasunduan, lumitaw ang Afghanistan bilang isa pang simbolikong mensahe. Sinabi ni Trump na pwede niyang bawiin ang mga kagamitang militar ng Amerika na naiwan matapos ang kapalpakan ng pag-alis ng administrasyon ni Biden. Aminado siyang may simbolikong halaga ito dahil sa nakaraan, pero ginamit niya ito para palakasin ang pagkakaiba sa politika. Para kay Trump, ang pag-atras ay napapakita ng pag-abandona, kahinaan at kahihiyan na sinasabing sinusubukan ng Afghanistan na palugurin ang Estados Unidos. Ipinakita niyang kayang baguhin ng matatag na paninindigan ng ugali ng mga dating sumasalungat sa Washington. Hindi lang kagamitan ng mahalaga, kundi pati imahe ng bansa na muling humihingi ng respeto matapos ang mga taon ng pag-atras. Nagtapos ang biyahe sa Europa na si Trump ay napapalibutan ng mga mahahalagang pangalan sa gobyerno, kabilang sina Marco Rubio, Scott Bessent at Howard Lutnick. Ang pag-alis habang pinalakpakan ay nagpatibay sa mensahe ng grupo. Hindi bumalik ang Pangulo mula sa G-Pito na mag-isa o talunan, kundi nakipag-usap siya sa mga kaalyado, tinalakay ang kasunduan at tumanggap ng suporta mula sa mga leader. Pinagbawalan niya ang Sina at Rusya sa pakikialam sa Iran at nilinaw na hindi makakatanggap ng pondo mula Amerika ang Iran. Ngayon, irap ang Iran sa sitwasyon nito. Kailangang harapin ng rehimen ang magastos sa rekonstruksyon, panloob na presyon, internasyonal na pagmamanman, banta ng bagong pag-atake at isang China na, ayon kay Trump, ay hindi nagbigay ng suportang militar. Pinakasensitibong bahagi ito para sa Teheran. Sa loob ng maraming taon, sinikap ng rehimen na mabuhay gamit ang mga kaalyado, milisya, rutang pandagat, pananakot sa enerhiya at programang nuklear bilang mga kasangkapan ng presyon. Ngayon, sabi ni Trump, napigilan niya ang bahagi ng larong ito nang hindi gumagastos ng pera ng Amerika. Tumutulong din ang reaksyon ng mga lider ng G-Pito kay Trump sa pagharap sa panloob na kritisismo. Posibleng tutulan pa rin ng Kongreso ng Amerika at ng mga nagdududang sektor ang kasunduan sa Teheran. Gayunpaman, ang suporta ng internasyonal na leader ay nagbibigay ng lakas sa argumento ng Pangulo. Natapos ang digmaan hindi dahil sa kahinaan, kundi sa sapat na presyon sa Iran para tanggapin ang solusyon. Sabi ni Trump na isolate niya ang rehimen, binuksan ang kalakalang pandagat, napigilan ng China at Russia na protektahan ng mga nagbabayad ng buwis at bukas pa rin ang opsyong militar. Ang pinakamahalagang kaganapan ay nasa kombinasyong ito. Hindi siya nanghako ng pera sa Iran, hindi umatras sa pagganti at inamin niyang nakipag-usap kay Xi para humingi ng suportang militar para sa rehimen. Sinabi ni Trump na nakuha niya ang gusto niya. Neutral ang Sina at Rusya, nakaalay ng G-Pito at napipressure ang Iran. Ako si Milson Alves Global, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves Global.